Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Welcome po ulit sa isa na namang at ikabungbong bakbakan na mapapanood nyo dito po sa ginaganap na Casablanca Chess 2024. Shoutout kay WGM Janelle, nanonood siya ngayon. Ayos ba? So, na-explain ko na sa unang video natin, no? Kung ano po ang format nito. So, basically, maglalaro sila middle game na. Bibigyan po sila ng posisyon. Tulad po ng in-upload ko kanina, kahit hindi ko pa na-upload yon live to, na laban ni Magnus at Anan. Ganon din po nangyari. Ayan, no? Ganyan na ganyan din. Tingnan nyo po. Ayan, ganyan na ganyan din. At dito na po nag-end. So, dito po sila nagsimula eh. So, dito, ang tinira ni Magnus, Knight A3. Pero si Hikaru Nakamura, aba, hindi niya trip yung Knight A3. Nag-Bishop F1, umatras lang. So, ang ginawa ni Basim Amin, kinain yung D4, which is number 1 engine move. Maganda daw yan. Anong meron? Pag kinapture, libre. Kaso hindi kinain, mali tuloy ako. Balik natin doon. Ano ba mangyayari pag kinapture to? Libre yan eh. Pero hindi tinakes kasi pagka-takes, capture mo, okay, mukha kang okay, pero hindi na pagka-capture nito. Dahil capture doon, libre yun. Ayun. So, balik tayo doon. Kaya nga ang tinira, Knight G6. Kaso, mali pa rin. Balik na naman tayo. Medyo magulo po pagpasensyahan nyo na ang tamang tira daw po kasi Queen G6 na tumataginting. Pero sa isip mo talagang, ha? Why? Di ba may tulak? Tapos pag gumalaw libre, may Knight D4 po. Pagka-takes mo dyan, kakapturein lang yung bishop. O di nawala na, hindi ka na masyadong ipit. Pwede mo na igalaw dito later on. May pressure ka pa doon. Goods na yan sa black. Kaya balik tayo doon. Ang ginawa ni Basim In, hindi niya nakita yon, nag-Knight G6. Which is wrong. Bakit? Hindi po kasi siya tama. Kulit nyo din eh. So seryoso. Kaya po mali yan kasi tingnan nyo po yung nangyari ha. Nag-develop lang Knight C3. Pagka-develop Knight C3, sabi ni Basim Amin, uy, kahit pala Grandmaster, nagkakamali din. Tingnan mo, libre na yung pawn, di pa nakita ni Hikaru. Pero mali pala yan. It's a trap. Bakit? Eto, tingnan nyo, meron palang brilliancy move si Hikaru dito. Rook takes kabayo. Siyempre, kakainin mo yan. And simple Knight B5, tinamaan na yung Reyna, sa pool pa yung G-Shop, bulol pa, saan ka pupunta? Aba, sabi ni Basim Amin, pag ginalaw ko yung Reyna ko, let's example, kahit saan siya pumunta dito, kakainin. So, kung bibilangin mo o susumahin mo yung material dyan, dalawang minor pieces kapalit po ng tore. Diba? Ganun mangyayari. Pero si Basim Amin, aba, ba't ko gagawin yun? I'll go for your rook, kinapture, isang tore. Siyempre, kinain ni Hikaru yung Reyna, and then binawi. At kung bibilangan nyo po yung pyesa, tingnan nyo po, isa, dalawang tore, kapalit ng Reyna. Kasi pareho naman sila, tigalawa bishop, tigisa knight, and not just that, marami po ang item. Lamang po siya ng, ilan yan, 20 ata, no? Ayoko na magbilang, tinatamad ako eh. Anyway, yes, parang compensated when it comes to number of pieces to. Pero tingnan nyo pong mabuti yung kanyang mga pyesa. Underdeveloped pa. Walang magawa. At tinake advantage ni Hikaru yan. Ay, hindi ka nakadevelop. Etong sayo. H4 lang ako. Number 1 engine mo, bobombahin yung kabayo. So, nag-D5. Para saan? Bakit binigay yung pawn? Para itutulak to, makalabas nang magamit naman po yung pyesa niya. Pero sabi ni Hikaru, ayokong kainin yan. Queen D1 lang ako. Magtataka ka talaga eh, no? Pinakain lang oh, pero may tikim kasi dito. Tapos pag kumain ka dito, susugurin ka ng ganun. Ayun ang plano. Kaya ang ginawa niya, tumakbo po yan eh. Pag takbo, bumalik lang sa Queen B6. Ang gulo mo. Eh, de Bishop A1, tabla. Ulit ni Hikaru eh. Tabla lang pala gusto eh. Pinahirapan pa ako mag-explain eh. Joke lang po. Kasi lilipat pala siya. Queen B1 naman. Oh. And ngayon, Bishop C3, what's the difference? Eh, ang pinagkaiba po niyan, may Queen C1 naman. Grabe yung mga sidestep ni Hikaru, no? Kahit ako, di ko maintindihan eh. Pero anong pinagkaiba ngayon? Eto, makikita nyo. Nag-D4 yan to defend the bishop. Nagkaroon po ng H5. Tumakbo, only square. Huwag kayong magtataka, coach, bakit sumulok yan? Di ba sabi nila, Knight in the rim is dim? Kulay ko lang yung dim. Pero eto, wala po siya kasi matakbuhan dyan, no? Lahat po covered. Ayan.
Ngayon, anong tinira dito ni Caro? Hulaan nyo. Nag-E5 lang. Para sa yung E5, una, akala ko, ang plano niya, Bishop D3, ino-open up niya lang. Pangalawa, he doesn't want to allow F6, D6, kasi pagka-capture, libre, para sana makalabas eh. Pero etong matindi nag-Rook E8. Pagka-Rook E8, eto talaga, nasupresa tayo kanina habang pinapanood natin, Bishop F6. Galing nun. Hanip na yan, no? Grabe yung Bishop F6 na yan. Kasi, pag kinapture mo yan, hindi mo kinapture, pero ipapakita ko lang kakapturein lang. So, what's the threat? Yan ang gustong gawin. Hanip mo, walang solusyon, talaga mangingisay. Balik natin doon. So, hindi kinapture, matalino din. Ang ginawa, nag-8-6. Sabi, chess player din ako, naiintindihan ko yung mga ganyan simpleng mate. Sabi naman ay Caro, matigas din ulo mo Sa'yo na nga yan Queen F4 lang ako. Pero kanina hindi naman nagsalita si Caro, bawal yun, naglalaro Anyway, pagka Queen F4, means na capture ganon, similar threat or dito, di ba? Kaya hindi kinapture yan, nag-Bishop B4. Para saan? Uuwi sana siya ng bahay, didepensa. Kaso nag-Bishop D3 lang. Grabe yung Bishop D3. Kasi pwede na po siyang gumaniri. Ayan Kaya ang ginawa niyan, mag-Queen E4 ka, D5 ako. Subukan mo mag-Queen E4. Yari ka. Libre. Sabi naman ni Hikaru, since kanina mo pa ako inaasar, gusto ko nang ipakain yung bishop, ayaw mo. Etong sayo. Pinakain na talaga. Teka lang, nagkamali ng pindot. Etong sayo. Tapos mag-explain pa ako Pinakain pa. Pag hindi mo kinapture yan, hindi siya nakakain, kinapture. Tapos pagka Queen E6 or F6 pala yan, nag-resign. Lakas ni Caro, chess player din Bakit po siya nag-resign? Hindi po pwede dito, may capture doon. Hindi pwede dito, may bishop. Holy square. Ayan. Alam nyo kung ano ititira? Queen takes 8-6 lang. Ang threat po niyan, yung mga ganitong tema, mamatihin ka. Walang magawa ang gagawin mo, umati ka na. At dahil doon, grabe, Nabilang niyo ba ko ilang brilliancy? 4 po. Tindi. Grabe. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, guys. God bless po. Bye-bye. And stream na tayo. That little mouse, 'cause I'm an albatross.